Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Yan, praise God sa favorable weather pa rin, no? Hindi na masyado maulan ngayon. Pero sa weather update, alauna, 80% chance of rain. So pag-pray natin maigi yung ating weather. Ayan, so guarding purity in a world of compromise. So sabi sa 1 Thessalonians 4 verse 4 to 5, that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor, not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God. Tayo po muna manalangin. Aming Diyos sa dakila sa lahat, maraming salamat sa pagkakataong muli kami magkasama-sama upang makapakinig ng iyong mga salita. Dalangin namin, O Diyos, na ikaw pa rin, Panginoon, ang siyang mangusap sa aming mga puso, sa aming isipan, upang sa gayon makuha namin ang nais mong sabihin. Banal na Espiritu, manahan ka sa aming puso, sa aming isipan, upang sa gayon madali namin maunawaan ang lahat ng nais mong sabihin. Ikaw mag-conclude ng mensaheng ito sa aming buhay at maibahagi namin ito sa lahat ng taong na aming nakakasalumuha sa pang-araw-araw. Inaalay namin panalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, praise God. Yan, so good morning, no? Ang ganda pa rin ng umaga, no? And parang kagabi, no, parang non-stop na yung ulan, no? Parang sabi ko, ano kayang mangyayari, no? So, pag bumababa ako, narinig ko yung ulan, tapos nakikita ko sa bintana yung kidlat, no? So, sobrang grabe yung lakas ng ulan. And di ba nagbaha pa nga dito? Nasa second floor pero nagbabaha, no? Ayan, so, yan. So, ang tanong ko ngayon ay, handa na ba kayo makinig? Ayan, praise God, ng salita ng Diyos. So, ngayon ay pag-usapan natin yung medyo mabigat na topic, no? Bibihira itong, kung tutuusin, no? Isa to sa pinakayaw pag-usapan ng mga churches at ng mundo ngayon, no? So, kung titingnan natin, pag sinabing purity, no? Ayaw na rin marinig ito ng mundo. At yung purity, pinapalitan nila ng, di ba, may dala-dala pa sa Yosh. Yan. Yan. Kung tutusin, yung purity ay, kapag narinig natin yung salitang purity, kadalasang iniisip agad natin na yung salitang bawal, restriction, tapos yung ang daming rules, di ba? Pero ang tanong, ganito ba ang tingin ng Diyos? Ganito rin bang tingin ng Diyos sa salitang purity, no? Yung kagaya ng iniisip ng mga tao, yung bawal, restricted o restriction, o kaya yung madaming rules. Yan. So, ngayon, babasahin ulit natin. Sabay-sabay nga rin basahin yung key verse. 1, 2, ready, sing. Ayan. So sinabi, 'di ba? Bilang mga mananampalataya ng Diyos, mananampalataya ni Kristo, no? May kakaibang paraan tayo ng pamumuhay, no? So, naiiba. Sabi niyo nga naiiba. Hindi tayo basta sumusunod sa uso, hindi tayo basta nagpapadala lang sa mga feelings, 'di ba? Hindi tayo basta sumasabay sa ginagawa ng nakararami o nung karamihan, no? So, tinawag tayo ng Diyos para mamuhay ng may sanctification and honor, no? Meron nga nagbiro no? Sabi, meron naman akong honor, pinakita niya yung cellphone niya, no? Yung honor na brand. Yun. So, tandaan natin, no? Church, no? Merong mga tao na ganito yung mindset, no? Baka meron din ganito sa inyo. May Sunday clothes ba kayo? Yung mga damit niya pag Sunday. No, hindi pwede siyang gamitin from Monday hanggang Saturday, basta pang Sunday lang siya, no? Merong isang nanay, no? Sinasabihan niya lagi yung mga anak niya na yung mga damit nila ng Sunday ay nakaset apart, no? So alam niyo ba, yung minsan ako rin meron akong mga damit na nakaset apart. Pero minsan kasi ginagamit ko rin siya sa school, no? Pero meron talagang specific na yun lang yung damit na gagamitin ko pang Sunday, hindi siya pwedeng gamitin sa ibang araw. Ganon din ba kayo?
yung plinansya nyo na, tapos ready na, bawal isuot hangga't hindi Sunday, no? So yung mga nanay niyo rin ba ganun din ba, no? Yung syempre pag pang school uniform, pwede ba mag-uniform ka sa ano, sa church, 'di ba? Hindi rin naman pwede, no? Yung pero yung iba kasi mga nagiging trending din ngayon, nagpi-PE uniform tapos pumupunta kung saan-saang bansa, no? Nag-school uniform pumupunta kung saan-saang bansa, kung saan nakakarating na bansa, 'di ba? So, ano lang 'yun, pauso lang 'yun. Pero tayo, 'di ba? Kapag ano tayo, meron tayo lang tayong mga specific na damit, no? Hindi dahil wala tayong masuot, kung di ay yung damit na 'yun ay naka-set apart, 'di ba? Ibig sabihin, ano, kapag nakita ng nanay mo na suot-suot mo yung damit mo pang Sunday o ng nakakasama mo sa bahay, no, magtataka yan, no? Alam mo, nag-Sunday dress ka, o kaya yung damit mo talaga pang Sunday, tapos nanonood ka lang ng TV ng Monday, no? Automatic, ano sasabihin o maririnig mo? Oh, yubarin mo yan, pang simba yan. Di ba? Ganon, no? So, maaaring iba nakaka-relate o mismong ikaw, no? Halimbawa, hiniram ng kapatid mo yung damit na pang Sunday mo, eh, syempre magagalit ka, 'di ba? "Ah, pangsimba ko 'yan," 'di ba? So, mga gano'n, 'no? Hindi dahil mahal yung damit, 'no? Hindi rin dahil branded, kung hindi dahil yung damit na yon ay may purpose, 'di ba? So, ano siya, naka-set apart talaga siya para sa isang purpose, no? O naka-set apart for worship, no? Hindi para sa paglalaro, hindi para sa pagtulog, hindi para sa paglalaba, no? Naka-dress ka, no? Tapos naglalaba ka lang, no? So, hindi, kundi lahat yan, no? Yung mga sineset apart nating mga clothes natin, eh, para sa pagsamba. So, meron din ba kayong mga special utensils sa bahay? Alam niyo yon? Yung mga kutsara, tinidor, yung mga plato na hindi siya pwedeng gamitin, no? Hangga't walang mga okasyon, 'di ba? May mga plato, yung kutsara, no? Lahat na magaganda nakatago, no? Yung tinidor. Pero lahat 'yon, no? Gagamitin lang, no? Pag tinanong mo sa nanay bakit hindi pwedeng gamitin 'yan, no? Ang sasabihin, sa special occasion 'yan, no? O kung anong mga okasyon, birthday. No, minsan kahit birthday mo, special occasion naman 'yun, hindi pa rin pinapagamit, 'di ba? 'Yun. So, minsan sa Christmas o kaya pag may bisita, 'yun mas madalas, no, ginagamit siya pag may bisita, no? Or mga special na araw, pero hindi araw-araw ginagamit, no? Talagang ano lang, occasional lang, no? So, makikita natin diyan, church, no, napakagandang illustration nito, no? Kasi ganito ginawa ni Lord. Ginawa ni Lord sa atin, 'di ba? Nung niligtas niya tayo, no, hindi lang niya tayo pinatawad, hindi lang niya tayo nilinis. Anong ginawa niya? Inihiwalay tayo para sa kanyang sarili, no? Tayo ay nakaset apart. Hindi tayo nabibilang sa mga normal, 'di ba? O sa mga common. No, tayo ay nakaset apart dahil special tayo. Gagamitin tayo dahil may specific purpose yung bawat isa, no? So kung nakaset apart tayo, tayo dapat ay holy. Ano pa? Dedicated to God, ano pa, no? Hindi tayo para sa mundo, tayo ay para sa Panginoon. Okay. So, sabi nga, no, truth may hurt but it heals, no? Ang katotohanan talaga masakit, no? But then maghihilom din naman 'yon, yung mga sugat natin, no? Alam niyo ba, ito yung problema kapag nagsimula na yung ano, pag-usapan yung mga ano, salitang purity, no? Kasi marami nagsasabi, actually sa churches mismo, no? Nagsasabi, pag pinag-usapan yung purity, ang sinasabi nila, "Pastor, luma na 'yan." 'Di ba kasi sasabihin, iba na yung generation ngayon, 'di ba? Parang gano'n lagi, luma na 'yan, hindi na 'yan ganyan yung ano pinag-uusapan, no? Naalala ko isang interview ng ano, mayor doon sa ah, na-accept dun sa plantilla position. Kasi pag ano yun, na plantilla, merong ano, interview sa mayor yon. So, lahat yun, buong Pilipinas, kahit sa ibang bansa ata nangyayari yun. Basta may plantilla, ini-interview ng ano, mayor. So, ayun yung final interview bago talaga tuluyang matanggap yung position na yon. So, tinanong ng mayor, saan ka nakatira? Tapos sinabi niya, dyan. Tapos, bakit yung address mo dito? Tapos sabi niya, naka-live-in kasi kami nung kapartner niya, no? Tapos sabi ng mayor, ha? Pwede ba yun? Nagtaka yung mayor, ibig sabihin, sa mindset kasi ng mayor, dahil ano din siya, Christian din siya, sabi niya, sa mindset niya, walang ganon. Tapos, pinagtanggol na lang nung ano, nung head nung mapaplantilla, sabi, ano daw,
ganyan na po kasi ngayon, 'no? So, gano'n na lang yung sinabi. So, ibig sabihin, yung mga dating hindi puwede, ngayon sa generation natin puwede, 'no? So, parang gano'n din nagiging mindset sa church, puwede na 'yan, 'no? So, sasabihin, "Pastor, panahon na ngayon ng freedom. Pastor, mahalaga lang naman ay wala kang nasasaktan." Narinig niyo na ba yung mga 'yon, 'no? Pero church, tandaan natin 'no, hindi nagbabago yung katotohanan 'no, kahit ano, magbago yung kultura 'no. Tandaan natin, masakit talaga 'no. Hindi hindi lang minsan, 'no, madalas masakit talaga yung katotohanan 'no. Truth may hurt but, truth heals 'no. Darating din naman yung paghihilom 'no. Mas mabuting masaktan tayo ngayon ng katotohanan kaysa naman ano, masira yung buhay natin dahil sa kasalanan 'no, na darating 'no, o ginagawa natin. Kaya bilang pastor 'no, sa mga kapastoran, lalo sa Sendelight Ministries 'no, talagang ano, walang tinatago. Hindi puwedeng piliin lang yung madaling i-preach 'no. Sabi ko nga, o kahit yung mga Sendelight pastors alam nila pagdating sa ano, revival, dun yung linya ko. Dun ako ginagamit ng Panginoon. Pero it's not because ayun yung forte ko, yun lang yung pipreach ko, 'no. Hindi puwedeng itago. Kasi more on ano, 'pag ano, revival, movement ng Holy Spirit, puro ano yan, encouragement, exhortation, edification. So, wala na dong ganitong part, yung purity. Eto yung mga initial requirements para ma-baptize ka o ma-experience mo yung Holy Spirit. So, hindi puwedeng itago 'no, hindi namin puwedeng piliin. Kailangan ipangaral namin yung buong counsel ni Lord 'no. Kasi parang ano, sinasabi lang, "Oh, ito dahil ito yung forte niya, ayan lang yung ano niya, ipi-preach niya." 'No. So, puwedeng mangyari yun sa mga conference. Pero kapag ano, Sunday 'no, hindi laging, yung forte lang ng pastor. Kasi pastor pastor ng lahat 'no. So, hindi pinipili 'no. Kaya may mga forte tayo, natural yon 'no. Pero puwedeng forte mo ano, God's word and in music 'no. So, mga gano'n 'no. Pero hindi lahat ay dapat puro gano'n na lang 'no. Kasi iba-iba rin yung calling ng mga nakikinig. So, kailangan ipangaral pa rin, i-preach pa rin yung buong counsel ni Lord kahit uncomfortable, 'di ba? Minsan hindi ka komportable. Ako minsan magpe-preach ako, siguro naranasan din ni Pastor Archie, ni Pastor Rebecca, na may mga part na parang ang awkward nito i-preach, parang gano'n. Pero but then, hindi naman kasi ano, bilang ano, mensahero ng salita ng Diyos, nakikinig lang kami sa gustong sabihin ni Lord 'no. Kahit minsan, hindi komportable sa'min, pero alam namin meron at merong ano, yung mensahe na meron at merong para sa mga taong kahit isa man 'yan 'no. So, kahit hindi ano, popular yung ano, yung mga sikat na sermon o yung mga pini-preach namin dito 'no. Kasi yung goal namin, hindi maging popular, kundi ano, maging ano, tapat sa salita ng Diyos, tapat sa pangangaral ng salita ng Diyos. So, isipin natin 'to 'no, kapag ano, sinuot natin yung Sunday clothes natin, ay sorry, ayan. 'Pag sinuot natin Sunday clothes natin kapag ano, sa pagtulog natin, ano, anong tawag dun? Anong tawag 'pag sinuot natin yung Sunday clothes natin sa pagtulog? Ano yung para paggising mo simba na? No? Anong tawag dun? Ang tawag dun misuse, 'di ba? Minisuse mo yung isang sinet apart mo para sa isang purpose, 'no? Kapag ginamit mo yung cellphone mo para manloko, mang-scam, manood ng pornography, gumawa ng sikreto, anong tawag dun? Abuse naman, 'yon. So pero ito yung ano, yung minsan kasi siguro ilan lang ng bata 'no, kapag ang pinag-usapan yung salitang sex na ginawa ng Diyos 'no, na banal, alam natin holy si Lord, and alam natin yung salitang sex ay gift niya sa mag-asawa 'no. So 'pag ginamit 'to outside marriage, anong tawag dun? Anong tawag ng Bible dun? Hindi naman mistakes 'no, hindi rin normal, hindi rin tinawag na part of growing up kasi ginagawa ng, ngayon 'di ba, yung lalo sa ibang bansa may tinatawag na sweet 16 'no, na dapat hindi ka na virgin 'pag patong ng 16.
no? Doon na nagsisimula 'yon, no? So sineselebrate nila 'yun, 'di ba, may 18 ay legal age na. Pero meron pa silang isang ano, ginagawang tradition, yung tinatawag nilang Sweet 16, no? So sinasabi, part of growing up, no? So gano'n yung ginagawa, no? Tinatawag itong kasalanan laban sa design, the very design na perfect will ni Lord, no? So kaya, no, seryoso yung ano, babala ng banal na kasultan tungkol sa ano, mga bagay na itinalaga ng Diyos para sa kabanalan. Kaya church, no, hindi naman killjoy si Lord, no, hindi siya killjoy. Pero tandaan natin, no, ah, hindi rin gusto ni Lord na sirain niya yung happiness natin, no? Kundi gusto ni Lord na malaman ng bawat isa, no? Kasi merong bawat isa sa atin design, no? Dinisenyo ni Lord para gumana ayon sa design o purpose natin, no? So ibig sabihin, hindi naman ano para ano tayo, no? Pagbawalan ni Lord sa mga bagay na hindi mabuti sa atin. Hindi makakasama sa atin, no? So, ang gusto ni Lord mangyari yung purpose niya, yung naayon sa kalooban niya, yung talagang design para sa atin, no? So, ang tanong ngayon ay why must we guard purity, no? O kaya sa Tagalog, bakit kailangan bantayan natin yung purity natin, no? Bakit ito napakahalaga, no? Merong tatlong dahilan, no, binigay ang Bible, pero simple lang 'yon pero napakalalim. Una, number one, ay because God's will is holy. Yan. So, sabi, for this is the will of God, even your sanctification, no? So, papansin natin diyan, no, maraming Christians, no, laging nagtatanong, "Pastor, ano kaya ang will ni Lord sa buhay ko?" Minsan natanong niyo na rin 'yan siguro o kaya sa sarili niyo, "Ano kayang will ni Lord sa buhay ko? Bakit kaya ganito nangyayari?" 'Di ba? So, ano kayang course kukunin ko, 'no? May mga ano gusto tayo na course, pero iba yung binibigay ni Lord, 'no? May mga gusto tayong ano, trabaho, pero iba yung binibigay ni Lord, 'no? May mga gusto kang mapangasawa, 'di ba? May gusto kang mapangasawa, maging ano, boyfriend, girlfriend. Pero hindi 'yun para sa'yo, hindi 'yun bibigay ni Lord, 'no? O kaya naman, saan kaya ako titira, 'no? 'Pag nagtrabaho ako sa ganyan, saan kaya ako titira, 'no? Mag-uuwian kaya ako, magdo-dorm ako, ganyan. So, napakaraming plano, 'no? Na minsan nga nakuwento sa'kin ni Pastor Carl Forastero, yung ano, pangarap nila pagka-graduate nila ng high school, kukuha sila ng scholarship kasi sa DOST. So, pangarap nila magdo-dorm sila, ganyan-ganyan. Tapos pinangarap na nila kung paano sila mag-aano ng, ang tawag dun, magpupuslit ng mga rice cooker, yung mga pwede magluto dun sa dorm, gano'n. Kinukuwento niya sa akin, 'no? Tapos, nangyari nun, naisip niya, malalayo naman siya sa gawain kapag tinuloy niya. And then, eventually, nag-PL siya. And then, nalaman niya yung calling niya habang nag-aaral siya. Com-sci siya eh. Habang nag-aaral siya doon, nalaman niya yung purpose niya. Tapos nagsabi niya na sa amin na gusto niya na mag-pastor, gusto niya na mag-full-time. Ayun. So, ano, minsan may mga pangarap tayo, pero 'di ba? Si Lord pa rin yung nakakaalam at malalaman mo sa puso mo yung desire. Yung desire ni Lord pag nagbabad ka sa panalangin, yung desire ni Lord, yung heart ni Lord, nagiging heart mo rin, no? So napakaganda no, no, pag naging ka-heart mo, kapuso mo, kapuso mo, no. Yan, kapuso mo si Lord, ano, malalaman mo talaga yung nais niya, no, sa buhay mo. So kaya nga ano yung calling is too personal. Pero I believe siguro ano ko lang, life principle, lahat ng tao may calling. Kailangan mo lang malaman kung ano yung calling mo. No, hindi lahat calling pagpapastor, pero I believe lahat may calling. Hindi walang tinawag para maging ano, church member na taga-butas lang ng bangko, no. Lahat tinawag sa pagdilingkod, no. So, hanapin mo doon, no, o ipaalam mo, Lord, ano talaga yung will mo, no? Kaya dapat maging kapuso mo si Lord, maging kapuso natin kasi alam natin, no, um, merong gustong linawin si Lord sa buhay natin, no? At ito yung will ni Lord na will ng Diyos sa buhay natin, yung magkaroon tayo ng sanctification.
maging holy tayo, 'di ba? Yung holiness, yung purity, no? Ibig sabihin, um, kung si Lord ay banal, dapat maging banal din tayo. So ibig sabihin, bago yung career natin, yung character muna na aayusin ni Lord. At bago yung success natin, yung holiness muna. And bago yung relationship natin sa mga tao, relationship with God muna. So napakalinaw ng priority ni Lord na tayo ay ang kalooban ni Lord sa buhay natin ay maging banal kasi siya ay banal. Bakit ba ganon? Bakit ba yun yung kalooban ni Lord sa atin na maging banal kagaya niya? Kasi tayo ay bought with a price, no? So, alam nyo, no, kung bakit gusto talaga tayo ni Lord na maging holy. Kasi nga, tayo ay bought with a price at saka nakaset apart for Him, no? Kasi hindi tayo pagmamayari ng mundo. Di ba sabi nga, ang tao pag pinanganak, may dala ng kasalanan, ni minana. Pero tandaan natin, bilang Kristiyano, tayo ay bought with a price, no? Nakaset apart. So, hindi na tayo pagmamayari ng mundo. Binili na tayo, hindi ng pilak, hindi ng ginto, 'di ba? Kundi ng banal na dugo ni Jesus, 'di ba? Yung kabanal-banalang dugo ni Jesus, 'di ba? Grabe, 'di ba? So amazing na yung precious blood of the lamb, 'di ba? Blood ng Son of God, 'di ba? Ay siyang nagtubos sa atin, no? So kapag bumili ka ng bagong cellphone, sino dito nakabili ng bagong cellphone? Hindi man ngayon pero kahit noon. Wala. Lahat kayo pinamanahan lang ng cellphone. Ayan, mayroon, 'di ba? Meron imposible, no? Lalo pag working ka, first time mo nagkatrabaho, kaka-graduate mo, syempre, isa sa priority mo is yung magpalit ng cellphone, no? Kapag bumili ka ng bagong cellphone, anong ginagawa mo? Inaalagaan. Ang unang nasa isip mo, lalagyan ko yan ng case kasi walang libreng case, no? O kaya, lalagyan ko yung screen protector. Hindi mo basta ihahagis. Ingat na ingat ka. Ayaw mo ipahawak sa mga kapatid mo, sa mga bata, di ba? Kasi nga, sobrang, ano, um, tinetreasure mo siya. Bakit? Yun ay may presyo, no? Same thing with us, no? Kaya mahal tayo ng Diyos, no? Malaki yung ganito tayo sinet apart ni Lord kasi yung value natin talagang dapat ingatan, no? Kasi ah, binili tayo sa pamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus, di ba? So gusto rin tayo talagang ingatan ni Lord kasi nga napaka laki nung value natin. May presyo, may value, di ba? So pag bibili kang branded, di ba, na sapatos, talagang gusto mo yung kahit mamahalin, di ba, worth 6,000 ganyan. Di bali nang ipunin mo 'yon, no? Magagamit mo naman hanggang sa pamana mo, no? Minsan gano'n katitibay yung mga branded, 'di ba? Talagang napapamana mo na, nakakabili ka na ng bago, 'di ba? Sa mahabang panahon, nakapag-ipon ka na ng gano'ng price para makabili ng bago to the point na kaya mo na siyang ipamigay, no? Na gano'n pa rin kaganda, 'di ba? Good as new, 90%, ganyan. Yan, free love, no? So, gano'n, no, kasi inalagaan mo, no, ng maigi, no? So, tayo din kung yung value natin ay mas malaki pa sa value ng sapatos na binibili natin o mga branded, 'di ba? Syempre, dapat talaga ingatan tayo, no? Ingatan din natin yung sarili nating buhay, yung katawan natin, no? Ang iisipin natin talaga na maalagaan ang buong aspeto ng ating pagkatao kasi lahat 'yan, no, lalo yung puso natin ay lahat 'yan para sa Panginoon. So, gusto ko magtanong ngayong umaga sa mga young people, 'di ba? So, kamusta yung relationship nyo? Mas nilapit ba kayo nito sa Panginoon? Kasi 'di ba, though meron tayong mga relationship sa Panginoon, pero bilang mga tao, 'di ba, naglo-long din tayo sa relationship natin sa mga kaibigan natin, sa kapag boyfriend girlfriend, 'di ba? Sa mga mag-asawa, 'di ba? So, nilalapit ba kayo nito sa Panginoon or nilalapit kayo sa compromise, no? Kaysa mag-pray, 'di ba? Mas marami bang sikreto kayo sa accountability? Mas excited ba kayo mag-date kaysa makapag-date kay Lord o magsimba, no? So,
Isa pang tanong, folded ba ang relationship ninyo sa Diyos? Ayan, patingin na yung folded, alam ko meron yan. Ayan, so folded ba yung relationship nyo sa will ni Lord or gusot na, no? Dahil tawag dito, dahil sa compromise. Sa mga mag-asawa, ay, ilan lang may mga mag-asawa dito, no? Pero baka nakikinig din yung iba sa live, no? So, sa mga mag-asawa to baka sabihin nyo, feel nyo yung mga young people, lalo yung mga single Ayan, sa mga mag-asawa, kamusta ang marriage ninyo? May lambing pa ba? May prayer pa ba? May honesty pa ba? O unti-unti nang pumapasok yung tinatawag na emotional distance? Yung pagtatago, yung temptation, no? Church, no? Hindi nagsisimula yung malaking pagbagsak sa isang malaking kasalanan, no? No, madalas nagsisimula 'to sa maliit lang na compromise. So dapat ayun yung iniingatan natin, no? Kasi hindi agad napapansin ng mga Christian 'yon, no? Yung simpleng compromise, no? Akala kasi ng lahat dapat malaking kasalanan para bumagsak yung isang Kristiyano, no? Hindi ganoon, no? So, ano 'yan, nagsisimula yan sa maliit na compromise and then kayang pabagsakin kahit gaano ka kalaking minister of the gospel, no? So kahit international minister ka, no, marami na rin tayo narinig, no? Because of purity, eh, ano, nasira sila bilang mga lingkod ng Diyos. At nakabalik man sa Panginoon pero hindi mo na nakikita pa rin ng iba. Si Lord siguro hindi niya na nakikita kasi pinatawad na. Pero nakikita pa rin ng mga tao na sometimes, once upon a time, may nangyaring ganon, no? So, kahit si Benny Hinn nung kasagsagan ng ano niya, no? So, naano lang kasi siya kay Quinento, no? Na nakakapag-partner kasi siya kay Paula White, no? And then parang nagkaroon silang issue. And then yun naging downfall niya. Nakabalik man siya sa ministry niya, no? But then hindi na kagaya nung dati na pag tinignan mo yung calendar days niya sa website nila, ang hirap magpa-book. Kailangan 1 year ahead. Kasi nga fully book siya buong taon hanggang next year. Tapos hahanap ka ng slot doon na pwede mo siyang ipabook para invite mag-speak. No, ganun yung kagrabe. Pero ngayon, pag after ng mga nangyari, no, may mga iba ring nag-rise up, no, na minister of the gospel, mga umano din, iba kasi naglilipatan, no. Pero that time parang pag sinabi mong televangelist, Benny Hinn yan, no. So, ngayon, ang dami na nag-rise up na mga bagong generation na pastors, no. So, ano because meron lang siya naging mistake, no, nagkaroon sila ng issue that time. So, ayun, nakabalik man pero hanggang ngayon ako nga naalala ko, batang-bata pa ako nung nangyari 'yon. Pero 'di ba, naalala ko pa rin yung gano'ng pangyayari, no. Kasi merong purity na ano na sinagasaan, no, sa pagmi-minister. Kaya nga 'di ba yung challenge sa'tin ng Bible simple lang, no? Sabi kung banal ang Diyos, mamuhay din tayo ng banal. Ayan. So, hindi para lang maligtas, 'di ba? Hindi para lang tayo magkaroon ng kaligtasan, kundi dahil alam natin ligtas na tayo, 'di ba? Niligtas na tayo sa pamagitan ng banal na dugo, no? So, ang gusto natin, 'di ba? Gusto nating parangalan ng Diyos yung sa bawat bahagi ng ating buhay merong makikita yung karangalan ng Diyos, 'di ba? Hindi yung lang ah, pinipili lang natin kung saan tayo magiging Kristiyano, no? So dapat buong aspeto ng buhay natin napaparangalan natin yung Diyos sa buhay natin, no? Yung karangalan niya nakikita sa buhay natin. Okay, so ikalawa, no, pangalawang dahilan kung bakit kailangan natin bantayan yung purity natin because purity requires self-control. Sabihin nyo nga self-control. Ayan. So, alam nyo ba, mas effective na magkaroon ka ng self-control kapag may anak ka na. Ayun. So, kasi babantayan mo, di ba? So, alam mong hindi pa niya naiintindihan ang lahat, no? Kaya, gusto niya lang mag-explore, mag-enjoy, no? Pero, lahat ng, bawal niyang hawakan, di ba? Yung mga saksakan, di ba? Sasawayin mo, no? Kailangan mo talagang self-control kasi kung halimbawa, matanda na, working na, tapos ginagawa pa rin niya yung mga bawal,
Hahawakan niya yung saksakan, gaganunin niya, 'di ba? Maiinis kapag ano, 'di ba? Talagang ano, mapipikon ka. Pero 'pag baby, dapat may self-control ka, no? So, 'pag matanda na, hindi dapat mahirap pagsabihan. 'Pag baby, do'n ka magkakaroon ng self-control. Pero imaginin mo, meron ka pa ring self-control, 'di ba, na pagbawalan yung working, 'di ba? O yung high school, 'di ba? Uy, bawal 'yan, 'di ba? So, grabe yung self-control ni Lord kasi minsan 'di ba gumagawa tayo ng kasalanan, 'di ba? And marami na siyang pinadala para sawayin tayo dun sa kasalanan na yon. Ano nangyari, 'di ba? Still, hindi pa rin tayo tinatapos ng Diyos dahil meron din siyang self-control. So, tanda natin, purity requires self-control. No? Sabi daw, that every one of you should know how to possess his vessel in sanctification and honor. So, napansin nyo, yung sinabi, di ba? Hindi niya sinabing, hintayin mong mawala yung temptation. No? Hindi rin sinabing ipanalangin mo na wala ng tukso. No? Ang sabi, know how to possess your vessel, no? So, ibig sabihin, matutunan mong dapat kontrolin yung sarili mo. So, sabihin mo nga, control your vessel. Yan. So, ano ba yung vessel na tinutukoy dito, no? Yung vessel na tinutukoy dito ay yung ating katawan, no? Yung katawan natin, yung regalo ng Diyos, no? Kaya nga, tanda natin, di ba sinasabi ng mga tao, ano, yung katawan natin, sa atin yan, no? Pero tanda natin, yung katawan din natin ay templo ng banal na spirito, no? So, katawan natin ay regalo ng Diyos, no? Regalo natin sa Diyos, no? Kasi nga um kiniklaim natin at sinabi din ng banal na kasulatan na our body is a temple of the Holy Spirit. So, hindi siya ang boss, hindi si Lord ang boss, di ba? Tayo ang dapat um, magbigay ng ating buhay, no? Kasi hindi naman natin tinuturing boss si Lord, no? Tinuturing natin siyang bilang Panginoon natin, no? At dahil hindi kasi pag boss mo, 'di ba? Pag may-ari ng company, pasweldo ka ganun ganon. So, si Lord iba naman siyang klase, no? Binigay natin yung ating katawan, so hindi lang siya boss, no? Pagmamay-ari niya rin tayo, no? So, pero hindi yung relationship natin hindi boss employer relationship, 'di ba? 'Di ba ang treatment sa atin ni Lord ay mga tagapagmana, 'di ba? Tayo ay mga anak ng Diyos, 'di ba? So tayo dapat magdesisyon kung paano natin gagamitin yung katawan natin, no? Saan natin gagamitin, no? Pero aminin natin, minsan kabaliktaran yung nangyayari, 'di ba? Ano ang nagdedesisyon, 'di ba? Kung hindi tayo nagde-decide para kung paano natin gagamitin, ano ang magde-decide? Yung emotions, yung hormones, 'di ba? Ay yung mga sinasabi ng mundo, 'di ba? Ganyan yung nararamdaman mo, 'di ba? Sa hormones ng ganyan, kahit nga yung mga hayop, 'di ba? Ang dami nilang explanation, hindi matapos-tapos sa explanation para lang makagawa ng butas, 'di ba? Doon sa mga ah, tawag doon, mga desisyon sa buhay nila na ang nagsabi daw ay science, no? So, hormones yung nagde-decide, yung emotion, o kaya peer pressure, o kaya pressure ng mga barkada natin, no? Nagde-decide. Sasabihin, sagutin mo na, wala namang mangyayaring masama kung ano, di ba? O sagutin mo, o hindi. Ganun, parang ganun, di ba? Dine-pressure ka lang, no? Wala namang mangyayaring masama, di ba? Tapos yung social media nagde-decide para sa iyo, di ba? Paano? Kung nakikita mo, uy, lahat na may ganito, ako na lang wala, di ba? So, bibili ka rin, no? Or lahat ganito yung ginagawa. So, gusto mo rin, ganun na rin gawin mo. No? Pero, sa huli, no, sasabihin natin, wala akong nagawa. Di ba? Meron bang ganun yung mga statement. Wala akong nagawa. Di ba? So, bilang Kristiyano, hindi tayo dapat tinawag para maging alipin ng feelings. 'Di ba? Tinawag tayo para maging alipin ni Kristo, 'di ba? Tayo ay servant of the living God, no? Kaya hindi dapat tayo kontrolado ng emotions natin, hindi dapat tayo kontrolado ng culture, 'di ba? Ng hormones, dapat kontrolado tayo ng banal na spirito. Kasi sinabi nga, 'di ba? Ang katawan natin ay templo, 'di ba? Temple of the Holy Spirit, no? So kung templo ng banal na espiritu 'yan, anong ginagawa mo diyan dapat pagsamba pa rin sa Panginoon.
May narinig na nga ako nagsabi, "Pastor, tao lang naman tayo." Narinig niyo na ba 'yun? Kapag nag-share ka ng gospel o ng salita ng Diyos, sasabihin sa'yo, "Tao lang naman tayo, eh." Totoo, 'di ba, na tao tayo, pero tandaan natin, hindi lang tayo tao, 'di ba? Tayo ay taong may espiritu ng Diyos na nagdadwell o nananahan sa atin, 'no? So, kung tayo, 'di ba, kung, kaya tayong baguhin ng ano, Panginoon, 'di ba? Kaya niya rin tayo bigyan ng ano, self-control, 'no? Kasi hindi madaling mamuhay ng ano, banal, pero posible 'yan, 'no? Hindi madali, pero posible 'yan sa grace o biyaya ng Panginoon, 'no? So, alam nyo ba, 'no, na hindi hindi naman bago yung temptation, 'no? Kasi yung temptation noon pa man ay ano na, ah, noon pa man tukso na siya 'no, may tukso na 'no. Ang dami ng tukso, kahit naman si Jesus tinukso din 'no. Ang nagbabago lang, sa panahon natin ngayon mas madali na kasing ma-access yung temptation kumpara noon, 'di ba? So ngayon lalong pinadali kasi isang click mo lang, isang search mo lang, isang private message mo lang, isang secret account lang. Sino dito maraming ano, account, 'di ba? May account sa trabaho, may account sa church, may account sa worldly gano'n, 'no? Na ano ko dati 'yun, eh, sabi ko may isang church member, hulaan niyo lang kung sino, under ng light group ko nun. Tapos ano, ang dami niyang Facebook, sabi ko, "Ang daming Facebook." Yung pala iba-ibang category 'yun. Yung pang church 'no, eh, dapat kabanal-banalan lang yung mga post niyan. Lahat ng friends niya sa church. Hindi mo maaanohan ng makamundo. Tapos meron siya palang yung ano, pang ano nila, pang community nila 'no. So, kung ano yung community niya, kung ano yung culture dun, parehas din ng mga post niya, mga shared post niya. Hindi daw kasi siya makapag-share dun sa ano, sa maka-Diyos na account, 'di ba? Kaya mayroon siyang makamundo. Ayan, tapos merong mga pang ano, pang school lang na kunyari ano, study first, ganyan. So, mahilig mag-aral naman, 'no? So, nagpapanggap ka ba, 'di ba, mga secret account. So, minsan hindi mo na kailangan hanapin yung ano, yung temptation kasi ikaw na mismo hahanapin ng temptation, no? Bakit? May notification, may suggestion, may algorithm, 'di ba? So, scroll ka lang ng scroll, 'di ba? Ang dami ng algorithm, no? Kaya kung gusto mo mapalitan ng algorithm, punuin mo ng Word of God yung social media account mo. Punuin mo ng Word of God yung mga ginagamit mo mga platforms. Kasi nga, kapag pinuno mo yan, magugulat ka, puro sermon na yan, no? Yung makikita mo dyan, no? Kasi marami namang ano, page, mga group doon sa Facebook o sa social media ng mga ano, patungkol sa ano, Word of God. So kapag puro Word of God ang hinahanap mo, puro Word of God din yung makikita mo doon, no? Kasi may algorithm yung mga platforms na ginagamit natin online. So lahat 'di ba eh parang hinihila, no? Hinihila yung isip natin palayo sa Panginoon, no? Kaya 'wag nating isipin na mahina lang tayo kapag ano, may tukso o may nanunukso, no? Lahat kasi tayo ay ano, pwedeng matukso o may nanunukso sa atin, no? Ang tanong lang diyan, ano ang gagawin mo o ginagawa natin kapag dumating na yung tukso, no? Kasi nga ano, lahat naman ay natutukso talaga, no? So, may illustration diyan, no? Yung isang mayor, sinabi niya, "How can you control to resist 200 million?" Isipin niyo 'yon, 'di ba, lalo ngayon sa bansa natin. Eh, 'di ba, hindi nga hindi nga natin malaman kung kanino talaga napunta yung mga maleta kasi both side, 'di ba? Nagsasabi sa kanila ganyan, ganyan. Parang ang dali kasi bayaran tapos umatras na yung maleta boys, 'di ba? May apat na umatras na binawi yung mga statement, 'di ba? Imagine ano na, nababayaran kasi, 'di ba? Kaya itong mayor na 'to sabi niya, "How can you control to resist 200 million?" Sabi, "Just compromise and it's yours na." 'Di ba? Grabe na ba? 'Pag nung ano nga binasa ko 'to, parang unang binasa ko parang wala lang dating, 'no? Parang wala siyang dating. Pero isipin mo yung kalagayan mo ngayon, yung status ng buhay mo ngayon versus sa 200 million, magko-compromise ka lang, magiging maginawa na yung buhay mo. 'Di ba?
Yung status, sabi mo, ay, minsan lang magkakasala, minsan lang magko-compromise. Papatayuan ko na lang ng church building yung namin, di ba? Parang ganun, di ba? Yung magiging mindset mo. Minsan ka lang naman magkakasala, patatawarin ka naman. Bibili namin yung lupa dun sa di ba? Tapos papatayuan ko ng church, papatayuan ko ng university, scholar lahat na mag-aaral, di ba? Parang kung isipin mo, di ba? Pwede ka ng ano, mag-compromise, no? So, ganun kasi, no? Itetest ka talaga sa ganung paraan, no? Simple lang mag-compromise ka, sa'yo na yung 200 million, no? So, simple lang yung punto, kapag malaki ang kapalit, syempre, malaki din yung tukso. 'Di ba? So, pero ang tunay na tagumpay diyan yung nasa taong marunong tumanggi sa compromise. 'Yun yung tagumpay, hindi yung 200 million, no? So, kung marunong ka tumanggi, mag-say no, daig pa nun yung may 200 million. Pero sayang 200, joke lang. Ayan. Parang lang, no? Isipin mo, kaya pala marami ding nahuhulog dun sa corruption. Kasi nga, o nga, yung status ng buhay. Tapos magugulat ka, ikaw ng simpleng mamamayan, nagbabayad ka ng tax, tapos may mga gumagamit ng tax na gano'n, di ba? For corruption. Tapos ikaw, hirap na hirap ka sa buhay mo, hindi ka man lang na-operan na kahit 1 million, di ba? Parang gano'n, di ba? Nakakasama talaga ng loob. Kaya ang daming galit na Pilipino, di ba? Sana man lang equally divided, di ba? Yung ginawa nila para wala na magagalit, di ba? So, kung yung billion-billion funds na yon binigyan na lang ng tigi-tigi 1 milyon. O siguro kahit 500,000 matutuwa na yung mga Pilipino no? Basta equally divided. I-declare na lang na legit yung ghost project na yon, 'di ba? Legit kasi pinamigay na sa mga taong bayan, no. Siguro gano'n, no. Pero kung sila lang yung nakinabang galit na galit talaga, no. So, hindi lahat ng opportunity galing sa Diyos. Sabi mo nga, hindi lahat ng opportunity ay galing sa Diyos. Kasi alam nyo ba, may mga opportunity na tukso lang na nakabihis ng magandang offer. 'Di ba? Kaya kagaya ng mga pyramid scheme, yung mga networking, yung mga pyramid scheme, 'di ba? Mga networking, sasabihin nila, ano, may ganito akong sasakyan, magpapakita pa ng susi ng kotse, mga Ferrari, ganyan-ganyan. Pero kapag tapos nung 3 hours na talk nila, kasabay mo sa bus, 'di ba? Sasabihin mo yung kotse siya, ganyan-ganyan. 'Di ba? Ang daming mga gano'n na sasabihin mayaman sila, nabigyan na sila ng sasakyan, pero kasabay mo sa jeep, 'di ba? At nauulanan din, 'di ba? So, imagine mo 'yon, gano'n, grabe mang scam yung mga tao, no? Nakabihis na magandang offer, no? Pero bandang dulo magugulat ka, kapahamakan pala, no? Kaya kailangan natin ng discernment. So, ang tanong dito, meron bang marunong mag-bike dito? Sino marunong mag-bike? Ayan. Imposible namang hindi kayo marunong lahat na mag-bike. Ayan. So, sino marunong mag-bike? 'Di ba? Nung una, 'di ba kahit ako noon, nung bata ako, kasi nakikita ko yung mga bata sa amin, marunong mag-bike. So, totoong hindi pa marunong mag-bike yung iba. Ay, kawawa naman, no? No? So, nanonood ako dati ng mga nagbabike, yung pinsan ko, may bike, gano'n. So, hiraman lang kasi. Nung time na yun, hindi, ang mahal-mahal ng bisikleta, di ba? Yung bike pa na ginagamit ng pinsan ko, yung gulong niya, yung parang pambura. Yung hindi na pa-flat. Alam niyo yun, yung gano'n. Yung para siyang styro na goma na, basta napupudpud lang, pero hindi siya napa-flat. So, yun, hiraman lang lahat. Ang dami namin magpipinsan na maliliit. No? So, ang hirap, no, kasi pag hindi ka marunong magbike, ang hirap i-balance, matutumba ka, no, matatakot ka, no. Hindi madali, no. Ilang beses ka matutumba, ilang beses kang magagasgasan, no. Pero habang tumatagal, natututo ka ng mag-balance, no. Ang pinaka-technique pala doon, kasi pag nagbabike ka, nakatingin ka doon, curious ka sa pagpedal mo, sa hawak mo. Ang sabi sa akin, kaya natuto ako, tumingin ka lang diretso, tapos pedal ka lang. Tapos gano'n-gano'n lang. Tapos ang ginawa ko siya, oo nga, hindi mo kailangan maging curious kung anong mechanism ginagawa ng paa mo, 'pag pedal mo, kung tama ba yung Kasi pa habang nakatingin kang diretso, nagba-balance siya, no? So, natututo kayong mag-balance nun, matututo kang mag-balance, matututo kang umiwas, matututo kayong mag-control, no? So, ganito rin ang Christian life natin, no? Kailangan natin ng control, sabi niyo control, balance,
discipline. Ayan. So, kapag marunong ka na ng mga yan, no, eh, ganyan-ganyan yung Christian life natin, no? Para lang tayo nag-aaral mag-bike, no? Kailangan natin control, balance, and discipline. At, di ba, hindi automatic kasing meron tayong self-control, no? Ini-exercise natin ito araw-araw, no? Kaya kapag pinili mong magsabi ng no sa temptation o sa tukso, di ba? Lumalakas yung spiritual muscles mo. Sabi mo nga spiritual muscles. Yan. So, pag mga nagji-gym, di ba, ano ka ng, para physically fit ka, healthy, di ba? May mga muscles, no? So, dapat yung spiritual life din natin, magkaroon din ng spiritual muscles, no? Na kapag pinili mong umiiwas sa compromise, mas tumitibay yung character mo, no? Kasi yung self-control, hindi yan nabibuild overnight, no? Talagang, it is built through daily obedience. Yung araw-araw nating pagsunod sa Panginoon. So, ang tanong church, anong area na kailangan mong i-control? No? Yung cellphone ba? Sa buhay mo yung cellphone ba? Yung internet ba? Yung panonood? Pakikipag-chat? Lagi ka bang galit? O yung last, may mga bagay ba na hindi nating kailangan, ano, may mga bagay ba na hindi mo kayang, i-give up ngayon, no? So, alam nyo, may mga bagay kasi na hindi lang dapat natin pinagpe-pray o dinadaan sa panalangin, no? May mga bagay na kailangan din nating layuan, no? Kasi kahit pray ka ng pray, kung ikaw wala kang control, balance, and discipline, parang dinadaya mo yung sarili mo, no? So, dapat yung faith natin habang nagpe-pray tayo, dapat faith with action, 'di ba? Hindi faith without action. 'Yun. So, kung alam mong may application na paulit-ulit kang dinadala sa kasalanan, burahin mo na 'yon, no? Kung may mga conversation na alam mong hindi na healthy, tapusin mo na 'yon, no? Kung may mga lugar na alam mong paulit-ulit kang bumabagsak, no? Huwag ka nang bumalik doon, no? At ah, tandaan mo, ito yung pinakadapat tandaan natin, yung hindi kahinaan yung paglayo sa tukso. Ang tawag doon, karunungan. Sabi mo nga, hindi kahinaan ang paglayo sa tukso. Karunungan yon. Yun. So, self-control is not restricted, no? It's direction. So, isa sa pinaka, magandang linya dito, no? Yung, yan nga, no? Yung self-control is not about restriction. It's about direction, no? So, maraming tao, ang iniisip, kapag Christian ka, ang daming bawal. Di ba? Kaya minsan pinagtatawanan, kinukot siya, di ba? Kasi, sabi, dami naman bawal dyan, di ba? Ang buhay ng Kristiyano, mas yung tunay, parang niloloko-loko na lang, no? Kasi, kahit, di ba, ganun yung iniisip, na kapag yung Christian madaming bawal, ang totoo, hindi tayo nililimitahan ng Diyos para sirain yung kasiyahan natin, no? Ginagabayan niya lang tayo para hindi masira yung buhay natin, no? So, parang ano lang siya, no? Parang yung mga magulang, 'di ba? Lagi naman sinasabi, para sa ikabubuti mo, 'di ba? Ganon. So, ganon din yung yung heart ni Lord para lang sa ikabubuti natin at alam ni Lord kung anong mas nakakabuti, no? Kaya kapag um, sinabihan ka na huwag kang tumakbo sa gitna ng highway o sa expressway o sa MCX, di ba? Ano ibig sabihin no? Restriction ba 'yon? Di ba? Ano yun di ba? Free will ko yun, di ba? Pwede mang ganon, di ba? So, ibig sabihin, pag sinabihan tayo ni Lord na wag natin gawin yung isang bagay, isipin natin bakit, no? Kasi nga, hindi naman talaga siya restriction, no? Ano yan, direction ni Lord yan sa buhay natin, no? So, bukod sa direction, dinadirect tayo dahil protection natin yun, no? So, isipin mo na lang salubungin mo yung yung mga sasakyan sa expressway, di ba? So, kawawa naman mababasag yung mga windshield, yung mga di ba? Mababasag. Kawawa naman masisira yung mga sasakyan nila, hulugan pa yun. Di ba? 5 years pa nilang babayaran. Ang iniisip pa yung sasakyan, no? So, isipin mo na lang yung magiging dulot mo pag ginawa mo yun. So, ano lang, isipin mo sa aspect kung anong, ano mo ngayon, situation mo
sa paraan ngayon, no? Ano lang, illustration lang yung MCX or yung expressway na gusto mong pumunta doon, gusto mong tumawid doon o maglakad doon, no? Pero alam natin, minsan may mga expressway tayong pinupunta na sinasabi ni Lord, wag, 'di ba? Isipin mo na lang yung bakit tayo pinagbabawalan doon, no? Kasi gusto tayong i-protect ni Lord sa bagay na ayaw niyang mangyari sa atin, no? So, ang bawat utos ni Lord, mga paraan niya sa buhay natin, lahat yon may kasamang pag-ibig, may kasamang protection, may kasamang pagpapala, no? So, kung naalala niyo si Joseph at Mary, no? Sila ay engaged, no? And then committed na sila, 'di ba? Sa isa't isa. Pero hindi sila namuhay na parang mag-asawa bago yung tamang panahon, 'di ba? Nagpakita sila ng pagpipigil. Sabi niyo nga pagpipigil. Yan, nagkaroon sila ng pagpipigil sa sarili at paggalang sa disenyo ng Diyos. Yan. So church, bago tayo tumuloy doon sa huling punto natin, gusto ko munang tanungin yung bawat isa. Tataas nyo lang kamay nyo. Joke lang. No, hindi, sa isip lang, i-rate nyo yung sarili ninyong self-control mula 1 hanggang 1 million. Hindi, mula 1 hanggang 10, i-rate nyo lang, no? So, ano yung score nyo? Sa isip nyo lang, no? At bakit yan yung score na naisip ninyo, no? So, hindi para husgahan yung mga sarili nyo, no, kundi para malaman nyo saan, 'di ba? Saan tayo gustong baguhin ng Panginoon. So, rate nyo lang, self-control nyo ba perfect score o minsan ano, mababa, no? So, tandaan natin, 'di ba, ang tunay na kalayaan ay hindi yung magagawa mo lahat ng gusto mo, no? Ang tunay na kalayaan ay yung kakayanang magsabi ng no sa kasalanan at magsabi ng yes sa Panginoon. 'Di ba? 'Yun ang tunay at perpektong kalayaan. Yung kayang sabi ng no sa kasalanan at yes kay Lord. Yan. So ikatlo, no, pangatlo, kailangan nating bantayan yung purity natin kasi uh, because culture promotes compromise, no? Sabi, not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles which know not God. So grabe kasi yung compromise, iba. Papansin natin, kaliwat kanan, no? At sinabi rin diyan ni Paul, no? Huwag kayong hindi niya sinabi na huwag kayong magkasala, no? Hindi ipinaliwanag niya yung kung bakit kailangan tayong mag-ingat, no? Kasi nga, 'di ba? Culture promotes compromise, no? So maging maingat tayo, 'di ba? May mga culture na nagtulak sa atin, no, papalayo doon sa holiness. Kaya dapat maging careful tayo, 'di ba? Unti-unti dapat tayong masanay, ah, at unti-unti natin dapat ano, ah, maging careful sa mga nangyayari kasi inuunti-unti rin tayong sinasanay ng culture, 'di ba, mag-compromise. Unti-unti rin tayo sinasanay ng culture na tanggapin yung mga dapat na ano, hindi dapat, no, ayon sa banal na kasulatan ng Diyos, no. So eventually yung dating mali na alam nating mali nagiging normal na, no, kasi nga inuunti-unti tayo, no. Yun yung kasinungalingan ng mundo. So yung sinasabi pa na 'di ba? Anong sinasabi ng yung kasinungalingan ng mundo? Yung sinasabing madalas nating marinig, yung tawag doon, follow your heart, 'di ba? Jesus never said that. Napanood niyo ba 'yun? Yung yung meron siyang yung mga 5 things daw na akala ng mga Christian na sinabi ni Jesus, no? Isa doon nabanggit ata yung follow your heart. Sundin mo yung puso mo, 'di ba? Parang magandang advice, 'di ba? Pag sinabing sundin mo kung ano nasa puso mo, 'di ba? Parang siguro ganoon din na advice yun na rin siguro yun sa mga ibang mga tao, no? Pero, 'di ba, hindi kasi lahat ng nararamdaman natin tama. Hindi porke nararamdaman mo dapat mo nang gawin, no? Kaya o nga no, kasi minsan nakapag-advise din ako ganun. Kung anong nasa puso mo sundin mo, 'di ba? Kasi may kanta rin na ganun. Pero ganda natin, isa rin sa mapandaya yung puso, 'di ba? Kasi feeling siya, 'di ba? Anong nararamdaman mo, no? Dapat mo nang
hindi dapat mo nang ayusin yung mindset na yon, no? Kasi nga kapag ganun pa rin naging mindset natin, ano na lang sinabi ng Bible, 'di ba? Pagdating sa ano ba, follow your heart or deny yourself, 'di ba? 'Di ba? So, ano dapat yung gagawin mo, 'di ba? So, ano sinasabi ng Panginoon? Ano sinasabi ng Bible? So, may mga feelings na ano, parang totoo, 'di ba? Pero 'pag tinignan mo, mali yung direction. 'Yan, 'di ba? Yung kagaya na lang yung mga palabas sa TV, 'di ba? O yung mga title, yung mga istorya sa napapanood natin mga teleserye, 'di ba? Ano, tapos yung mga kantang ginagawa na mga love song, mga ano, tawag dun, mga pang broken hearted na mga kanta, 'di ba? Ah, kakaiba yung mga title, 'di ba? Magmahal ng dalawa, gano'n. So, parang ano, sino ba ang pipiliin, mga gano'n. Kung grabe yung mga ano, yung mga kanta, 'di ba? Gano'n mag-ano, mag-promote ng compromise yung mundo, 'di ba? Dati 'di ba makikita mo pasan ko ang daigdig, parang okey lang, oh, pasan mo yung daigdig. Parang ayun na yung ano, yung totoo, 'no? Kaya palang hirap ng buhay, 'di ba? Day 17, 'di ba? Hindi mo maintindihan kung ano ibig sabihin day 17, 'di ba? So, parang mga gano'n lang ngayon pero yung mga palabas ngayon, 'di ba? Grabe yung mga title, 'no? Nagpo-promote ng title pa lang, advertisement na. Para mag-promote ng compromise, 'di ba? So, grabe, 'di ba? Yung kung aanuhin mo lang, kung iisa-isahin mo yung mga title, nagpo-promote na ito ng hindi maganda, no? So, sinasabi lang, sundin mo yung puso mo o yung feelings mo, pero makikita mo, ano, mali yung direction, no? May mga desire kasi din na ano, malalakas, no? Pero ano, hindi ibig sabihin nun galing na sa Diyos yun. Ito na yun, di ba? Ramdam na ramdam ko na minsan ganun kayo, no? Parang sobrang ano mo na ito na yun eh. Hindi ko nararamdaman to pero this time naramdaman ko, parang mga ganun. Kaya nga dinadaya tayo minsan ng emosyon natin, ng puso natin, no? Kaya ano, wag mong sabihin ano, no, hindi sapat yung ito ang nararamdaman ko, 'di ba? Dapat ang tanong diyan align ba 'yan yung nararamdaman mo, align ba 'yan sa salita ng Diyos, 'di ba? Kasi kung ang heart natin ay hindi surrendered heart o hindi surrendered sa Panginoon, no, pwede tayong dalhin ng heart natin sa maling direction, no? Meron pang isang sinasabi ang culture, it's your body, do whatever you want. 'Di ba? Sabi nga ng isang pilosopo, wag na. Ayun, silent in the pulpit na lang. 'Di, wag na nga. Yun, kasi ano, alam ko na maintindihan niya na 'yon, no? It's your body, do whatever you want. 'Di ba, narinig natin 'to everywhere sa social media, sa mga movies, sa mga series, sa music, even sa conversation natin sa mga kaibigan natin. Sinasabi lang, katawan mo naman 'yan, 'di ba? Pero ano bang sagot ng ano, ng banal na kasulatan, 'no, tungkol diyan sa ano, anong pangontra natin, 'no, sa sinasabi nilang katawan mo naman 'yan, 'no? Tandaan natin sinabi ng Bible, hindi lang natin 'to katawan, 'no? Kasi tayo ay created sa image ng Lord. Tayo ay redeemed, 'no? Tayo ay tinubos, 'no, mula sa ating pagkakasala. Kaya malinaw yung contrast, no? Sinasabi ng culture, your body, 'di ba? Do whatever you want o do what you want. No, samantalang yung biblical message ng katawan natin, nabanggit na rin natin kanina, tayo ay templo ng banal na espiritu, tayo ay pag-aari ng Diyos at binili sa isang halaga, no? So, yung halagang yon yung banal na dugo at si Jesus mismo, no? Kaya ang tanong dapat, ah, hindi dapat natin tinatanong kung ano ang gusto natin, kundi ano ang gusto ni Lord, 'di ba? Kasi nga yung katawan natin hindi lang natin pag-aari, pinagkaloob na rin natin sa Diyos, yan tayo kasi ay bought with a price. Pero tandaan natin at alam natin na kung ano yung mahirap, 'no? Ano 'yon, 'no? Minsan kapag pinili mong maging pure and holy, ikaw pa yung pinagtatawanan, 'di ba? So, kasi minamak talaga yung purity, 'no? Maraming ganyan pinagtatawanan, 'no? May mga kabataan ngayon kapag sinabi nilang ano, we're keeping ourselves pure. Kahit sa social media, may mga gano'n kasi.
yung isang Christian na ano, bago silang nag-testify siya bago sila mag-asawa, ganyan-ganyan. So, pero binash pa rin siya doon sa ano, sa post niya. Kasi iba naman kinongratulate siya, 'no, kasi nanatili silang pure hanggang magpakasal sila, 'no. So, ang sagot naman ng ano, mga ano diyan, mga tao diyan, 'no, lalo 'pag mga magkakabarkada, 'no, 'pag sinabi mong ano, "We're keeping ourselves pure," ganyan. Ang sagot ng mga magkakabarkada diyan, seryoso, 'di ba? Grabe, seryoso ka diyan, 'di ba? Parang 'di sila makapaniwala na meron pa ring pure, 'no? Lalo sa ating mga ano, Christian, kapag may mga ka-work tayo, mga hindi pa sila saved, 'di ba? O kaklase, 'no? So, nagugulat sila dun sa testimony natin, 'no? Kasi nga, sasabihin nila, "Wala pa talaga?" Tapos yung iba nagtatanong, "Nadala mo na ba yun sa hotel?" 'No? Parang yung isang evangelist nakausap namin, nagkukuwento siya, sabi niya ano, tuwing pumupunta daw siyang Pilipinas, pagbalik niya, tinatanong siya ng mga kaibigan niya, ilan daw yung nadala niya sa hotel, ganyan-ganyan. Tapos, parang sabi niya, grabe daw yung ano, culture kasi parang pag, pag ano ka, American ka daw, sabi niya, ano, normal daw yung ano, yung ganong culture. Lalo pag sa foreign country, ganyan. So, tinatanong agad, ilan daw yung ano, nagalaw mo sa bansang yon, no? So, ganun siya mag-testify. And eventually, 'no, nagulat ako kasi evangelist na 'yon, nahulog din do'n sa gano'n 'no, parang nagte-testify siya sa'min na ano, inaasar-asar siya do'n sa ano, ng mga kaibigan niya kasi sinasabi niya, "Wala, nag-minister lang ako do'n." Pero eventually nung isang bakasyon niya dito sa Pilipinas, nahulog din naman siya do'n sa gano'n 'no. So, mula no'n medyo nahirapan na siyang ano, makabalik. Pero nakabalik naman siya sa ano, paglilingkod niya sa Panginoon. Pero imagine, ano, kung sana nag-stand siya sa gano'ng bagay, ano, hindi gano'n yung mangyayari, 'no? So, maganda sana yung ano, yung testimony niya until now, 'no? Kaya ano, may mga ganyan talaga nangungutya, 'di ba? Tapos sasabihin mong wala. Okay, "Nadala mo ba sa hotel?" Ganyan, ganyan. "May nangyari ba?" Tapos sinabi mo, "Wala," 'no? So, ang gagawin pagtatawanan ka nila, bakit? Kasi yung culture nila ano, iba 'no, yung definition din ng normal lalo na sa ano, sa college. Meron akong na-invite na speaker galing Every Nation. Tapos ano, para kasi ako meron akong ano, pre-leadership training sa mga candidate ng election student leaders, 'no. And then pinag-preach ko yung ano, taga Every Nation. Tapos nabanggit niya yung tungkol sa purity, gano'n. Tapos yung GC ng student leaders na yun, ano na, punong-puno na ng mocking dun sa ano, sa preacher 'no. Kaya hindi nakaulit na yung ano, yung preacher na yun, hindi na nakaulit nung time na yun. Ngayon pinapalipas ko lang bago ulit ako makapag-invite ng taga Every Nation kasi nga parang yung mga generation to generation, 'pag naubos na yung mga generation ng student leaders na ayaw yon, saka ko lang mai-invite yung ano, 'no. Kasi nga gano'n sila talagang pagdating sa purity gano'n, iba na ang ano ngayon. Talagang normal na sa college yung gano'n. Kaya nung may nag-preach na gano'n, ayun simula nun lahat ng faith-based organization, kinakausap ko na hinay-hinay po tayo sa ganyan. Kailangan magkaroon sila ng malalim na relasyon sa Diyos bago banatan ng mga ganito, 'yan. Kasi nga 'pag binanatan mo agad, hindi nila naiintindihan. Bakit? Kasi nga mga bago pa lang sila, bumanat agad ng gano'n. So, madali naman sila ano kausap, nashe-sharean ko rin naman sila, pero dahan-dahan, hindi agad yung binibigla na gano'n. So, ayun, kasi iba nga yung ano, definition ng ano, purity sa kanila, 'no? Yung purity, yung totoong purity, sa mundo, ginagawa nilang, tinatawag nilang outdated, 'di ba? 'No? Tapos yung, ah, promiscuity, tama ba? Promiscuity, alam niyo 'yan? May mga bata kasi kayo na mag-search. Yung promiscuity 'no, ginagawang normal, 'yan. So, ang compromise 'di ba, ginagawang freedom, 'di ba? Parang kalayaan mo 'yan, 'di ba? So, pero tandaan natin church, um, hindi majority yung nagde-define ng truth 'no. Ang nagde-define lang ng truth yung word of God 'no. Hindi dahil ginagawa ng lahat, tama na, 'no.
lagi natin narinig 'yon 'no, hindi lahat, hindi porket ginagawa ng lahat, tama siya 'no. Kasi makikita natin si Noah, 'di ba, was different from his generation. Sino pa? Si Daniel was different from his generation, 'di ba? Sobrang different talaga ni Noah nung time na 'yun kasi gumawa ka ng arko, ano, para saan 'yan, 'di ba? Parang sobrang different yung nakita ko nga yung sa ano, saan ba 'yun, yung kinuwento ko na siya before, yung Ark, ano, Noah's Ark. Yung ginawang Ark dun sa ano, US ba yun? Yung replica, 'no? Ang laki-laki pala talaga, 'no? Kasi parang 'pag napanood mo sa cartoons, parang simpleng boat lang na medyo malaki na ba, na kulay brown, parang gano'n. Pero 'pag nakita mo pala yung size niya, eh, para pala siyang mall, 'no? Gano'n pala yung ano niya, yung sobrang sobrang laki, no? Punta tayo dun next time siguro 'di ba? Do'n tayo mag-field trip, 'no? Balikan. Balikan lang 'no. So ano, maganda, kasi 'pag napanood niyo yung ano, yung mga meron dun kung paano nila napakain yung mga ano, mga hayop, paano nila napainom, yun. Tapos ano itsura, 'di ba? Kasi hindi ko nga naisip yun, yung mga ibang factors na naisip ng mga ano, naggawa nun, kung paano nila sineparate 'no, yung mga pagkain at saka alon, paanong hindi ano, magkakanda ano yun, 'di ba, sabog-sabog 'no. Ang galing nung ano, nung ginawa. Si Yosh kasi nanonood nun kaya napanood ako, eh. Ganun pala yun 'no, yun. So, sobrang different 'no. Si Daniel din, 'di ba, sobrang different kasi lahat na, ay sumusunod na sa inutos tapos siya, kahit sabihin mong may favor siya, hindi pa rin siya ligtas, 'di ba? Pagtapon sa kanya, sobrang different. Bakit? Kasi tinuruan niya mag-fasting yung mga ano, lion, 'di ba? So, mag-fasting kayo kasi pagkatapos ng fasting, feasting na, 'no? Ayun, kaya nag-feasting sila nung nakalabas na dun si Daniel. Tapos si Joseph din, 'di ba? Joseph was different from the temptation, 'di ba? Kasi nga kaya niyang takasan, 'di ba? Natakasan niya. So, yung iba yon sigurado kung ibang tao yun, kung hindi si Joseph yun, baka hindi alam nung ano, master na merong iba, 'di ba? Yung asawa niya, 'di ba? So, tandaan natin 'no, tinawag tayo lahat ng Diyos para maging different. Sabi niyo nga different. Pero kasi 'pag tayo mismo nagbibiruan tayo, parang siyang ano, 'di ba? 'Pag iba yun din yung definition ng different sa'tin 'no. Parang, "Uy, kakaiba siya," 'di ba? Parang gano'n tayo 'pag minsan nagbibiro-biruan tayo, 'no. Pero tandaan natin, yung different pala maganda siya 'no, o mas magandang tawagin na set apart, 'di ba? So, para sa mga ano, young people, 'di ba, don't be ashamed of purity 'no. Huwag kang mahiya dahil pinili niyong maging pure. Huwag kayong mahiya dahil nagse-set tayo ng boundaries, 'no. Huwag kayong mahiya dahil ayaw niyong sumabay sa mga uso, 'di ba? Naman nag-aaya mga classmate ko rin 'no, mag-iinuman, nag-aaya. Ako lang hindi nila maaya, pero yung mga Christians na mga classmate ko, naaaya nila. Ako lang talaga ang hindi, 'no? Kasi ano, nakita nilang kakaiba, 'no? So, gano'n din siguro na-experience niyo, hindi kayo maaya 'no, parang nagdadalawang isip pa 'no, parang OP ka kapag nag-aayaan na sila ng gano'n kasi nga alam nila na sa sarili nila na hindi ka para dun at hindi ka puwede dun. Pero magtataka ka rin kasi may mga born again ka ring friends 'no, nai-invite nila 'no. Bakit? Kasi kaya nila mag-compromise, 'di ba? Baka hindi talaga born again yun 'no. So, Kristiyano sa nguso. Kaya ano, 'wag kayong mahiya dahil naghihintay kayo sa tamang panahon ng Diyos, 'di ba? So, hindi kahinaan yung purity. Hindi, pagiging outdated ang purity 'no. Purity is courage, purity is obedience, purity is honoring God, 'di ba? Ino-honor natin si Lord. Kaya kung ano, um, may tumatawa o tinatawanan ka dahil ano, gusto mong pinili mong sundin ang Diyos na maging pure and holy, 'no? Okay lang, 'di ba? Mas mabuting pagtawanan tayo ng mundo kaysa ikahiya tayo ni Lord, 'di ba? Tawanan na lang tayo ng tawanan
pero siyempre ang huling salita, nasa Panginoon pa rin, 'no? So, tandaan natin, 'wag nating hayaan na si Lord yung mangkahiya sa atin, 'no? So, 'di bale ng pagtawanan tayo ng mundo, kaysa naman ikahiya tayo ni Lord, 'no, sa langit. 'Yan. So, church, may dalawang direction ang pwede nating piliin, 'no? Yung God's way at saka the world's way, 'no? So, dalawa 'yan. Pero, pareho silang merong ano, destination. Ba't ganyan yung kulay? Ano lang siguro. Kasi iba dun, sabi ko, ba't ganun yung itsura? Yun pala, maganda pala yung nakikita nyo. Ayan. So, sige. May freedom, di ba? Sa God's way, kapag pinili natin, may freedom, may peace, may confidence, may lasting joy, no? Hindi ibig sabihin, diyan ay wala ng temptation, no? Hindi rin ibig sabihin, wala ng struggle, no? Pero may peace, 'di ba? Kahit 'di ba, ano, kung ano man mangyari, 'di ba, sa ating Kristiyanong pamumuhay, ang pinakamaganda doon, lagi tayong may kapayapaan, no? May peace na alam natin nasa tamang direction tayo, no? So, samantala, kapag pinili natin yung world's way, no? Sa una, masaya, 'di ba? Exciting, 'di ba? Tapos, parang walang ano, parang wala siyang consequence. Pero eventually, ano nangyayari? No, broken hearts. Tapos ano pa? May guilt, may regret, may emptiness, no? So, ganun, 'di ba? Akala mo masaya ng una sa pattern ng mundo, pero magugulat ka sa dulo punong-puno ng ano, regrets, punong-puno ng emptiness, 'di ba? So, God's way leads toward freedom, syempre, peace, confidence, lasting joy, habang yung mundo naman ay papuntang emptiness, broken hearts, guilt, and regret, no? So, church, hindi lahat ng masarap ay mabuti, 'di ba? Gaya ng lechon, 'di ba? Masarap yung lechon, 'di ba? Nakakita ko nga yung naglagay ng lechon doon. Ewan ko, napanood ko lang sa Facebook eh. Tapos, walang disiplina yung mga ano. Talagang pinagdadakot nila na hanggang di mo na makita yung itsura ng lechon. No? Imbis na magkasayahan dahil may libreng lechon dahil piyesta, wala, di ba? Ang lungkot ng piyestang yon dahil walang disiplina, kanya-kanyang kuha. Oh. Hindi ba pag lechon, pakipot ka pa lalo pag ano, pipilis ka lang konti, tapos titikim. Pero doon grabe no, dinadakma nila yung lechon, no. So, 'di ba? Pero tandaan natin, kahit kain ka ng kain ng lechon dahil masarap siya, hindi pa rin 'yun nakakabuti, 'di ba? Marami na nga namatay, 'di ba, dahil sa pagkaing pinagbabawal, no. So, hindi lahat ng masarap ay mabuti. At hindi lahat ng mahirap ay masama. 'Di ba? So minsan ang pag-no ng Diyos, 'di ba? Ang pag-no ng Diyos ngayon protection niya para sa atin, para sa yes na gusto niyang ibigay sa atin sa kinabukasan or sa future, 'di ba? O sa bukas natin, no? Baka mamaya, no? So ganon. Kaya dapat din tayo maging ano, lighthouse. Ano yung lighthouse? Uy, lipat na. Di ba? Send the lighthouse. Di ba? Hindi, no. Dapat maging lighthouse tayo. Bakit? Ano bang ano ang meron kapag lighthouse, no? Kapag may bagyo, madilim, kapag hindi makita ng mga barko yung direction, no? Kasi sobrang dilim, zero visibility, no? So, may lighthouse, no? At yung lighthouse na yun, yung ano nagiging direction, no, nalalaman ng ano ng mga barko na meron silang meron pa silang pupuntahan, no, o merong malapit na lighthouse. Yan. So hindi yung lighthouse, hindi nito pinipilit yung mga barko, hindi din nila hinihila yung mga barko, no, pero pinapakita yung direction, 'di ba, yung safe direction, no. So ayun yung purpose ng kaya may mga lighthouse, kasi nga nagpapakita siya ng ano direction dun sa mga ano ah mga barko na hindi nila makita yung direction kasi nga madilim at pag may bagyo, no. So sinasabi yon, yung pag nakikita yung ilaw, ito ang safe direction, no. Dito ang safe direction. So ganun din, ganun tayo dapat, 'di ba?
Hindi tayo tinawag para makisabay sa darkness o sa kadiliman ng mundong 'to, 'no. Tinawag tayo para mag-ano, shine. Shine the light, 'no. Shine sa darkness, 'no. Hindi natin kailangan maging perfect, pero kailangan natin diyan maging faithful. Sabi mga maging faithful, 'no. Hindi natin kailangan sumigaw sa mundo, 'no. Kailangan lang natin maging consistent sa katotohanan, 'no, ng mundo. Sa katotohanan ng salita ng Diyos sa mundo, 'no. So, ano ka daw, 'no, sabi diyan, "Don't just drift with tide, stand for truth," 'no. Minsan kasi, ano, mga Kristiyano nagpapaanod-anod lang din, 'di ba? So, dapat 'wag tayo magpaanod, 'no, kung saan ano, pumunta yung culture, 'no? Kasi 'pag nagpaanod ka lang, o gano'n din mangyayari sa'yo, 'no? Magko-compromise ka, 'di ba? So, parang kung saan ang uso, doon din tayo bilang Christian, 'no? So, hindi dapat, 'no, hindi dapat gano'n. Dapat tayo mag-stand, stand for truth, stand for holiness, stand for purity, stand for Christ. Hindi stand sa mga political, ganyan, 'di ba? Stand for ano, 'yan. So, ayoko na mag-example. Yan. So, eto, powerful example of setting boundaries. Eto, alam kong narinig niyo na 'to, imposibleng hindi pa, 'no? Yung kay Billy Graham noong 1948, nakita ni Billy Graham yung, at ng kanyang mga ano, kasama na mga minister na may bumagsak dahil sa iba't ibang compromises, mga minister, 'no? Nakita nila na dahil sa pride, sa money, sa sexual sin, 'no? Kaya ginawa nila itong mga kasama ni Billy Graham, gumawa sila ng commitments para proteksyonan yung kanilang mga ministry, 'no? So, napakaganda nito, 'no, hindi hindi nila sinabi na ano, "Malakas naman ang faith natin, 'no, hindi tayo babagsak." Hindi nila sinabing gano'n, 'no. Ang ginawa nila, nag-set sila ng boundaries, 'no. Bakit? Kasi alam nila hindi tayo immune sa temptation, 'no. So, ginawa nila yung ano, tinatawag na Modesto Manifesto, 'no. Alam niyo ba 'yun? Alam niyo siguro 'yun, 'no. May apat silang ano, commitments, 'no. Nandiyan ata 'yun, paki-next nga. Ayan. So, yung Modesto Manifesto. Una, to handle finances honestly. Pangalawa, to report ministry result truthfully. No? Pangatlo, to work in harmony with local churches. At pang-apat, to protect themselves from compromising situation involving yung woman who were not their wives. No? So, bawal sila, no, sa isang room. Alam mo, si Billy Graham, tapos meron siya ika-counsel, bukas dapat yung opisina niya o dapat may ibang present. No, hindi pwedeng silang dalawa. So, ayan yung mga ano, ginawa nila to protect yung kanilang ministry, no? So, ano, napansin nyo ba na hindi lang sila nag-pray, no? Ang ginawa nila, nag-set sila ng practical boundaries, no? Kasi minsan, uh, gusto natin ng victory over temptation pero ayaw natin baguhin yung environment na paulit-ulit tayong tinitukso. So, dapat nagsiset tayo ng boundaries, no? So, sabihin dapat natin, di ba, ano, Lord, tulungan mo akong wag hindi mahulog, no? Tapos, 'di ba, hindi lang gano'n. Kasi pag sinasabi mo lang, nagpe-pray ka lang na gano'n, tapos same pa rin environment mo, same situation pa rin, babalik at babalik ka pa rin do'n. Dapat nag-set ka pa rin ng boundaries. So, kung alam mong mahuhulog ka, hindi mo napupuntahan yung mga bagay na kung saan ka nahuhulog pa ulit-ulit, no? So, prayer is important, alam natin yan. Pero kasama dapat dyan yung wisdom sa pag-iwas, no? Kung alam mo na ano, may dangerous o may situation na dangerous, mag-set ka na ng boundaries kasi alam mong ano, may relationship na kung alam mong may mga relationship na hindi na healthy, maglagay ka ng boundaries, mag-set ka na ng distance. Kung alam mong may mga content na nagpapahina sa purity mo, yung mga content na pinapanood mo, wag mo nang pakainin yung isip mo ng mga ganong content, no? Tingnan niyo yung result ng purity, no? Na ginawa netong Modesto Manifesto, no? So, ang una naging result niyan, si Billy Graham ay nabuhay ng ganyang sa ganyang standard, no, sa kanyang ministry, at
yung kanyang integrity ay naging bahagi, 'di ba, ng kanyang witness, no? So, ayun yung sinabi niya, no? So, ibig sabihin, no, church, hindi ibig sabihin na ah, ang purity ay guaranteed na magiging famous ka, no? Hindi ibig sabihin na kapag pure tayo, magiging successful agad. Pero ang point dito, no, yung integrity protects your witness, no? Kapag consistent yung buhay mo, mas credible yung testimony mo. Kagaya na lang ng kay Billy Graham, di ba? Kaya kapag sinabi mong Jesus changes lives, makikita dapat yan sa buhay mo. Na ikaw din mismo, nabago rin yung buhay mo. Kasi mas nagiging powerful yung message kapag napakaganda yung statement, no? Napapaganda yung statement, yung mga sinasabi mo kapag nakikita sa buhay mo ano, yung result, no? O ng result ng pagsunod mo sa Panginoon, nagiging powerful, no? So, yung si Billy Graham, 'di ba? His integrity was his witness, his purity was his power, no? Hindi dahil perfect siya, no? Kundi dahil pinili niyang protektahan yung kanyang testimony, no? Same with us, di ba? Kahit di ka naman pastor, di ka international minister, lahat tayo ay may inaalagaang testimony, no, bilang mga Christian, no? So piliin pa rin natin um, maging pure and holy sa Panginoon, di ba? Guarding our purity, no? So, to conclude, 'di ba? Balikan natin yung tanong kanina, bakit kailangan natin bantayan yung purity, no? Tatlong bagay. Una, God's will is holy, 'di ba? Tinawag tayo ng Lord para ma-set apart, 'di ba? Maging set apart, hindi tayo para sa mundo, tayo ay para sa Panginoon. Pangalawa, purity requires self-control. Hindi sapat na alam natin kung ano yung tama. Kailangan piliin natin, 'di ba? Piliin natin kailangan nating itong piliin, no? Yung hindi lang sapat na gin, ano, na alam lang natin, no? Kailangan ginagawa natin yung tama, no? Kailangan nating itong sinasabuhay, no? Kailangan nating matutong magsabi ng no sa temptation, 'di ba? So, pangatlo, culture promotes compromise, 'di ba? Palaging may pressure, palaging may temptation, palaging may boss na nagsasabing okay lang 'yan. Pero tayo dapat we need we need to stand, di ba? We need to stand sa salita ng Diyos at hindi tayo ano magpatalo sa compromise. No, church, kung gusto nating um uh, gustuhin dapat nating tandaan na yung purity is purpose, no? Purity isn't about perfection, purity is about purpose. May purpose 'yan, no? Hindi ibig sabihin ng purity na hindi ka na kung ulit, hindi ibig sabihin ng purity hindi ka na magkakasala, no? O hindi ka na magkakamali. Ibig sabihin lang nito, kapag nadapa ka, babangon ka, no? Kapag nagkasala ka, magsisisi ka. Kapag nalayo ka sa Panginoon o lumayo yung puso mo sa Panginoon, dapat babalik ka, no? Because our goal is not to look perfect, no? Our goal dito is to live for God, no? Maging pure and holy para sa Panginoon, di ba? Kaya kapag namuhay tayo ng set apart, hindi lang discipline ito, no? O, hindi lang discipline yan na nakikita sa mundo. Dapat makikita rin dyan yung devotion. Devotion natin sa Panginoon. Kaya, let's be people set apart, naka-set apart, no? Kaya, sa generation na nagsasabing follow your heart, di ba? Sabihin natin, I will follow God's word. Diba? Sa generation nagsasabing, it's your body. Sabihin natin na my body belongs to God. My body is the temple of the Holy Spirit. Yan, no? So, sa generation na nagsabing, everybody is doing it, sabihin natin, I don't live according to everybody, I live according to Christ. No? Kaya kapag dumating na yung temptation, kapag may opportunity na mag-compromise, di ba? Kapag may secret na pwedeng itago, alalahanin natin yung I am set apart. Sabihin nyo nga, I am set apart. Diba? So, ang katawan ko, katawan natin,
ay para kay Lord. Yung puso natin para kay Lord, ang relationships natin para kay Lord, at ang future natin para kay Lord. So, tandaan natin, no, hindi kailangan maging perfect generation, no? Pwede rin tayong maging faithful generation. Ang bigat ni Yosh. Yan. So, hindi ba kailangan sumabay sa anod, no? O sa ano ng ano, no? Pwede rin tayong maging lighthouse, no? So, pwede tayong maging lighthouse, hindi natin kailangan sundin yung culture, pwede rin tayong tumayo o mag-stand sa truth. Salita ka rin. Ayan. So, ano pa, no? Hindi natin kailangan ikahiya yung purity because purity is not weakness. Purity is worship, purity is obedience, purity is purpose. Kaya mga kapatid, 'di ba? Guard, 'di ba? Sabi nga guarding purity in a world of compromise. So, we need to guard your purity, 'di ba? Mga kapatid, guard your purity, guard your relationship, guard your heart, guard your testimony. At higit sa lahat, live set apart for the glory of God. Ayan. So, church, bago tayo magtapos, I want us to make a moment, no? And really examine natin yung mga puso natin. Kasi, madaling sabihin na, Lord, I want to live a holy life, no? Pero ang tanong, may mga bagay ba sa buhay natin na kailangan nating isuko, no? So, maybe today, yung Holy Spirit, nangungusap sa puso mo, no? Nag-speak sa puso mo, no? Or, maybe merong relationship na hindi pleasing sa Panginoon, maybe may mga habit ka na tinatago. Yan. So, maybe meron ding something dyan sa phone mo na ikaw lang yung nakakaalam, walang ibang nakakaalam. Maybe merong temptation na nilalabanan mo pa ulit-ulit. Or maybe, matagal ka na nagko-compromise at nasanay ka na lang, kaya sinasabi mo sa sarili mo, okay lang naman, wala naman nakakakita, wala naman nakakaalam, di ba? Ganito naman talaga, no? So, tanda natin, church, kung gano'n yung mindset mo, God knows, alam ni Lord, no? Kaya, may good news naman ako, no? May good news ako para sa lahat, no? God is not calling you today to condemn you, no? He's calling you back para bumalik ka. Hindi ka niya inilalayo, no? Tinatawag ka niya papalapit. Kaya, pwedeng nadapa ka, di ba? Pwedeng nag-failed ka, pwedeng nag-compromise ka, but failure is not greater than sa God's grace, no? The answer is not to hide from God. The answer is to run back sa Panginoon. Di ba? Bumalik ka sa Panginoon. Tumakbo ka papalapit sa Panginoon. Kung ikaw yung tao nagsasabing, Lord, I want to start again. Lord, I want to guard. I want to guard my purity. Lord, I want to surrender this relationship. Lord, I want to surrender this habit. And Lord, I want to stop this compromise. No? So then, today, give it, give it to Jesus. No? Balik natin sa Panginoon. Lahat yan. Ibigay natin sa Panginoon yan. No? So, hindi mo kailangan ayusin muna yung sarili mo, no, bago lumapit kay Lord, no? Kasi si Lord na mismo, 'di ba? Sinasalubong ka, lumalapit na siya sa iyo. And let him change you, baguhin ka ni Lord, 'di ba? Huwag mong hayaan na mapalayo ka lalo kay Lord, no? Ang gawin mo, lumapit ka na kay Lord, tumakbo ka na papalapit kay Lord, at makikita mo siya, tumatakbo rin siya pabalik sa iyo, no? Lumalapit na si Lord mismo sa iyo. Kaya ang pangaral na to ay spiritual and can only be understood and fully enjoyed by God's children. Kung nais mo pagpalain sa pangaral na to, kailangan mo unang ialay yung buhay sa Panginoong Hesukristo. Upang lubusang makinabang sa pangalan na to, dapat mo unang tanggapin ang Panginoong Hesukristo bilang sariling tagapagligtas at Panginoon sa pamagitan ng panalangin ito. Lord Jesus, I come before you today with a broken and contrite heart, full of repentance. Please forgive me for all my sins. Today I surrender my life to you. I believe that Jesus is Lord, and I confess it with my mouth. Jesus, come into my life, into my heart, and save my soul from eternal destruction. In Jesus' name, amen.